Let us open our Bible on Proverbs chapter 3, verse 35. Praise the Lord. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. So this is between two kind of personalities, the wise and the fools. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Ito po ay hindi magpakailan pa man pwede magkabaliktad-baliktad. Talagang ito talaga ang magiging result or consequence. Pag ikaw ay matalino, 100% mamanahin mo ang kaluwalhatian. Pag ikaw naman ay mangmang, ang iyong magiging promosyon ay kapahiyan. So, kinakailangan po natin intindihin ito ng mabuti. Kailan ba tayo maging wise? Kailan ba tayo maging matalino para maghahatid sa atin sa katagumpayan? Ano ba yung glory na yan? Glory means this is victory. Victory meaning to say you can overcome everything. No? Ma-overcome mo lahat. Kahit kamatayan, ma-overcome mo. Kahirapan, ma-overcome mo. Lahat, ang diablo, ma-overcome mo. That is how God will make it to you. Ang Diyos naman ang gagawa po nito. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Lagi tayong pinapalalahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Without me, you can do nothing. As the branch except abide in the vine, he cannot bear fruit. So you also, without me, you can do nothing. So, paano tayo maging overcomers sa sanglibutang ito? Basahin natin muna. 1 John 5 verse 4. Praise the Lord. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ayan. So dito dinidescribe ang matatawag nating buhay na matagumpay. Buhay na merong glory. May kaluwalhatian. Sino yan? Ito na. For whatsoever is born of God overcometh the world. See? You must be child of God. You must be child of God. Kailangan yung pagiging child of God, ma-establish mo na yan sa buhay. Nino man, kung gusto mo, maging overcomer sa sanglibutang ito. Because that is privilege of being a child of God, na by your living God, your Heavenly Father, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, bibigyan ka ng kakayahan to overcome this world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, binibigyan tayo ng Diyos ng direksyon. Pangalagaan mo yung pananampalataya mo sa Diyos. And remember that faith without works is useless. Faith without obedience, which is the works of His words. Kung wala yan, useless ang faith. Kaya kung gusto mong pangalagaan ang faith mo to have this kind of victory, you must do His words. Praise the Lord. Naalaala niyo yung tinuring ni Jesus Christ na wise. Whosoever heareth the word of mine and keepeth them, I will liken him to a wise man. So, wala nang ibang tinuturing dito na maging wise ka para magkaroon ka ng tinatawag na glory or victory. Kundi yung faith mo sa Kanya accompanied with works or obedience. Yan ang pinaka-importante sa buhay natin. Now, paano yan natin gagawin?
Basahin natin. 1 John 5:5. Praise the Lord. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Iyan. Saan ka kukuha ng idea that you will be a child of God in order to be an overcomer of this world? Paano mo? Saan ka magkuha ng idea how to be a child of God? This is the victory, sinabi dyan. At sino yung nagtatagumpay sa sanglibutang ito? Who is he that overcometh the world? Sino? But he that believeth that Jesus Christ is the Son of God. What is the purpose? Na paniwalaan mo si Jesus Christ that He is the Son of God. Di ba? As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kailangan tanggapin mo si Lord Jesus Christ. How do you receive Jesus Christ? You have to receive Him and let Him live to your life. Yun yung sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Pag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, mamumuhay ka na ayon sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ba si Jesus Christ? He is the Son of God. Son of God, you are, that is a child of God. Now, kung tanggapin mo si Lord Jesus Christ, ipamumuhay mo si Jesus Christ, then automatically, God will give you power to be the child of God. Now, as a child of God, automatically then, you will be an overcomer of this world. Praise the Lord. Kaya, and who is Jesus Christ? Obedient Son of God. By the obedience of one man. Kaya, ang trademark sa buhay ni Lord Jesus Christ is obedience. I came not to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. See, makita natin. Kaya, gusto mong magtagumpay sa sanglibutang ito, maniwala ka kay Jesus that He is the Son of God. Not only believing His being Son of God, meaning to say, you have to live the life of Jesus to your life. Praise the Lord. Ipamumuhay mo ang buhay ni Lord Jesus Christ, which is obedience. Ang pagsunod dyan sa kanyang banal na salita. Kaya napaka-importante po yan. Ang pamumuhay natin dyan kay Lord Jesus Christ. Then, pag naniwala ka kay Lord Jesus at ipinamumuhay mo ang buhay ni Lord Jesus Christ sa buhay mo, which is obedient son or daughter of God, ano ngayon ang magiging resulta? Basahin natin. 1 John 5 verse 1. Praise the Lord. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth Him, that begot loveth Him also, that is begotten of Him. Yan. Pag inibig mo, pag naniwala ka kay Lord Jesus, tapos ipinamuhay mo yung buhay niya sa buhay mo, which is the obedient Son of God, then anong mangyayari? Katulad din na inibig mo ang kanyang ama. What is ama? That is God. So, gusto mong ma-please ang Diyos? Gusto mong mapaligaya ang Diyos sa buhay mo? Then ipamuhay mo ang buhay ni Lord Jesus Christ sa buhay mo sa sanglibutang ito. That is an indication of believing and loving Jesus by keeping His life. No? Iningatan mo yung buhay ni Jesus sa buhay mo, which is the obedient one. No? Maging masunurin ka sa ating Panginoong Hesukristo. Now, pag nandyan si Jesus Christ sa buhay mo, siya yung sinusunod mo, siya yung pina-follow mo. Jesus is indeed is in you.
Makikita na yan sa buhay mo eh. What is the meaning of Christian? From the word Christ. You are a follower of Jesus Christ. Praise the Lord. You are not just a believer of Jesus Christ, but you are a follower of Jesus Christ. That is the real meaning of Christian. Kaya nga, not all Christians are true Christian. Bakit? Maraming tao mag-proclaim, I am Christian, pero hindi naman niya pinamumuhay ang buhay ni Jesus. Ano pala ang buhay niya? Disobedient to the Word of God. Ano pala ang buhay niya? He welcomed the temptation and never resist it. Hindi nire-resist. Gumagawa pa rin ng pagkakasala. Gumagawa pa rin ng paglalapastangan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ay hindi mo yan makita sa buhay ni Lord Jesus Christ. So therefore, you are not true Christian. Mahulog ka doon sa professing Christian. They profess that they know Christ. They profess that they know God. But in works, they deny Him. Sa gawa, hindi na makikita. Sa gawa, hindi na angkop at hindi na ayon sa gawa ni Kristo Jesus. Sa kalinisan sa buhay ni Jesus, ang ginagawa naman nila karumihan. Ang panindigan ni Lord Jesus Christ, kanila naman walang paninindigan. Dinideny in works. Kaya napaka-importante po. Kailan mapapapunta si Jesus sa buhay natin? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng ninumang tao. Maniwala ka sa Kanya. At kung maniwala ka sa Kanya, ipamuhay mo si Kristo sa buhay mo para si Kristo ay nariyan sa iyo. Pag si Kristo ay nariyan sa iyo, ano ang maging resulta? Basahin natin. 1 John 4 verse 4. Praise the Lord. Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is of the world. Maging matagumpay ka. Bakit? Mas dakila si Jesus na nariyan sa iyo kaysa narito sa sanglibutang ito, which is Satan the devil. See, gaano ka-importante ang paniwala natin kay Jesus at ang pagsunod kay Lord Jesus Christ. Ganon ka-importante. Pag ikaw naniwala kay Jesus, sumunod ka sa Kanya, then Christ is in you already. Now, if Christ is in you, you are victorious because He is greater that is in you, Jesus Christ, than he that is of the world. You can overcome them. You can overcome this world. Pag naging overcomer ka sa sanglibutang ito, that is not a small deal. That is not a small thing. That is the greatest thing. Pag ikaw ay naging overcomer sa sanglibutang ito through our Lord Jesus Christ. Bakit? Basahin natin. Ito na yung matatawag natin, if you are a wise, ang magiging kahinatnan mo is glory. Basa, bakit glory? Basa, Revelation 2 verse 7. Praise the Lord. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Yan, kaya nga great thing, great deal ang nagawa mo sa buhay mo. Pag na-overcome mo ang sanglibutang ito, because Christ is in you, because you live the life of Jesus Christ that is in you, ay sigurado yan. Maging overcomer ka sa sanglibutang ito. Pag maging overcomer ka sa sanglibutang ito, you resist all kinds of all manner of temptations led by Satan, na gusto niyang maging disobedient ang tao sa salita ng Diyos. So, yun naman talaga ang objective ni Satanas, na ang tao maging disobedient sa Word of God, sa commandments of God. Pag yan ay na-overcome mo, dahil si Jesus na sa iyo, dahil naniwala ka kay Lord Jesus Christ, that He is the Son of God, meaning to say, naniwala ka kay Jesus, that is the model of the Son of God. And if you want a child of God, you must obey, you must follow Jesus Christ. Praise the Lord. Yan ang punto dyan.
Kaya, pag yan ay ma-establish sa buhay mo, then you can overcome the world. Pag ma-overcome mo ang sanglibutang ito, then you have the privilege to eat the tree of life in the midst of paradise, na hindi binigay ang privilege na yan sa unang tao na nilalang ng Diyos. Why? Because they were disobedient son and daughter of God. Nag-disobey sila eh. That is why Jesus Christ came to establish obedience. Kaya si Jesus Christ ang ating ipamumuhay. Hindi si Adam at si Eva, which is influenced with Lucifer, influenced with a liar, with serpent. Kaya tanungin natin ang sarili natin. Kaninong impluensyado tayo? Kaninong impluensyado tayo na walang pake sa salita ng Diyos at nilalapas tanganan? Yan ay si Satanas. Pero kung impluensyado ka sa buhay ni Lord Jesus Christ, may paki ka sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, nasa isip, nasa puso mo. At yan, bakit natin masabi na sa isip, nasa puso ang Word of God sa buhay ni Jesus Christ? Nung nabubuhay pa siya sa sanglibutang ito, tingnan mo yung mga tukso na tatlo na tukso. Anong lumalabas sa bibig niya? Puro Word of God. Man shall not live, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, man shall live. Thou shalt not, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, only worship the Lord thy God. So, nandyan sa kanya yung word sa puso niya. Ganon din sa buhay natin. Praise the Lord. So, bigyan kanya ng karapatan maka-eat sa tree of life. Kaya kung nasa puso lang ni Adam at ni Eve yung commandments ng Diyos, yung word of God, tapos sinaway nila si Satanas, yung serpente. No! You are a liar. God said we shall surely die if we eat this. And you are telling us we shall not die? You are a liar, Satan. Ganon dapat ang ginawa nila eh. Wala eh. Wala sa puso nila yung commandments, yung word of God. Doon nila ikiniling ang kanilang tainga at paniwala sa sinungaling kay serpente. Wag na yan, wag mangyari yan ever sa buhay natin. Kaya nga pag makinig tayo ng Word of God, higit pa yan na nag-aral ka. Kung napasahan mo yung pagka-aral mo sa sanglibutang ito dahil nag-study ka, correct yung nasa average ka sa rate mo, nakapasa ka, higit na ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Na lagi natin itong i-memorize, lagi natin itong i-meditate. For what purpose? Para sabihin may knowledge ka? Para sabihin matalino ka? Para sabihin na Christian ka? Hindi. That you may keep it in time of temptation. Praise the Lord. Para maingatan mo yan, masunod mo yan sa panahon ng mga tukso. Yan yung totoo na overcomer ka sa sanglibutang ito. Pag overcomer ka sa sanglibutang ito, you are wise. And if you are wise, glory, victory ang maangkin mo mula sa ating buhay na Diyos. Ano pa? Basa. Revelation 21 verse 7. Praise the Lord. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Yan. Napaka-ano. Pag ikaw ay dumadaig sa sanglibutang ito by the life of Jesus Christ that you accept, by the life of Jesus that you live, by the life of Jesus that you follow, anong mangyari? Shall inherit all things, and that will be in the kingdom of God. And I will be his God, and he shall be my son. Pag sinabing, you will be my son, you are heir of his kingdom. Praise the Lord. Yan ang privilege, yan ang glory, yan ang victory. At habang nandito ka pa sa sanglibutang ito, hindi mo mapipigilan yung katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo.
it will come to pass. My word, God said, shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please. Na please ang Diyos sa buhay mo, there is an accomplishment of His good promises to you. To whom I am well pleased. Kaya, sa buhay natin, i-maintain natin ang pagiging wise. Praise the Lord. I-priority natin ang pagiging wise. No? Huwag talaga nating puntahan yung ugali ng mga fools, ng mga mangmang who are disobedient. Ano pa? Yung bang makatikim lang ng karangyaan, wala na. Kala mo nakatungtong na sa buko-buko ng kalabaw. Ibig sabihin yan, wala nang paki sa salita ng Diyos. Nakatikim lang ng konting kaharuhay, nakatikim lang ng konting mga kakayahan sa mundong ito. O kaya naka-abroad ka lang, kumita ka lang ng dollars. O kaya nakapagnegosyo ka ng sanglibutang ito, kumita ka ng malaki. O kaya naging professional ka, nakatrabaho ka ng maganda, ini-snub mo na yung salita ng Diyos. Hindi na priority sa buhay mo yung maging wise ka sa harapan ng Diyos. Naku, sabihin ko po sa iyo, mauuwi lahat ang tinatangkilik mo sa mundong ito sa kapahiyaan because you are like a fool dahil iniwanan mo ang pagiging wise. Iniwanan mo ang pagiging obedient son and daughter of God. Iniwanan mo si Jesus. Tinalikdan mo si Lord Jesus Christ. Nung una naghihirap ka pa, ang pagharap mo kay Jesus, you face Him face to face in prayer. You face Him face to face in worshiping Him. You face Him face to face in obedience. Ngayon, pag pinagpala ka na ng Diyos, ano nang hinarap mo sa Diyos? Yung likod mo na. Wala na. Talikod ka na. Yung pagsamba, wala na. Talikod ka na. Yung pag-obey, talikod ka na. You are full in the eyes of God. Kaya warning ito sa sino man sa atin. Yan ang napapansin ko. Pag nasa kahirapan, nasa pangangailangan, pag humarap kay Jesus, muka ang hinaharap. Nandito sa simbahan, nagpapapray lagi. Pag nandyan na, makatungtong na sa kaharuhay, makatungtong na sa accomplishment na hinihingi sa Diyos. Hindi na hinaharap ang Diyos sa muka. Likod na ang pinapakita. Basahin natin, warning ito. Basa, Hosea 4:7. Praise the Lord. As they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. Yan. As they were increased. Bakit? Because the moment they ask it in prayer, they come to Jesus, they come to God by their face. Makita mo yung muka nila sa simbahan, makita mo yung muka nila sa prayer, sa alas 9, sa alas 2, makita mo yung muka nila sa pag-attend ng simba. Nung nag-increase na, anong sinabi dyan? As they were increased, so they sinned against me. Wala na, likod na ang pinapaharap sa Diyos, hindi na yung muka. Saan si ganito? Tumalikod. Saan si ginarit? Puro talikod lahat. Wala nang muka na makikita. Hindi na pumupunta dito. Hindi na pumupuri sa Diyos. Hindi na namumuhay na banal. Wala na. Salom na dito sa langoy-langoy na dito sa kalibutan. Nag-enjoy na sa kalibutan. Parang baka na nakabuhi sa turil. Parang kabayo nakabuhi sa turil. Nag-ambak dito sa gawas. Nag-enjoy sa kinaiya nga kalibutanon nga kaniadto, wala gipanginabuhi ang balaanon. See? As they were increased, they sinned against me. You are full in the eyes of God. Huwag kang maging mangmang. Huwag tayong maging mangmang.
Kailangan manatili tayong wise. Sa kahirapan man ng buhay natin at sa karangyaan man, lalo tayong maging wise. Praise the Lord. At pagharap tayo kay Jesus, yung mukha natin ang iharap natin sa Kanya. Do not turn back from Him. But let us face God face to face in prayer and obedience, in worship, in glorifying, in giving, in helping. Yung mukha ng Diyos. Ang mukha natin ang iharap natin sa mukha ng Diyos. So, anong mangyari? As they were increased, so they sinned against me, therefore I will change their glory into shame. Papalitan ko ang kanilang karangyaan, ang kanilang kaluwalhatian, ang kanilang success, ang kanilang kayamanan sa kapahiyan. Shame. Kapahiyan. Shame, meaning to say, you are not deserving to be given with the glory, with the reward of eternal glory. At kahit ito sa sanglibutang ito, pwede ang gawin sa buhay mo. Pwede ang gawin sa buhay mo. Kaya, itong warning ng Diyos sa buhay natin, never ka talaga magpaka-full. Shame ang magiging kahinatnan mo. Shame. Magpaka-wise ka para glory ang iyong tanggapin mula sa Diyos. Ipamuhay mo si Jesus Christ. Keeping the Word of God in obedience. Praise the Lord. Don't ever, wag mong gawin na talikdan mo na si Jesus Christ. Hinaharap mo ang mundong ito. Akala mo, ang mundong ito ang siyang dapat ibigin kasi ang siyang naghatid sa iyo sa success, sa material, sa pleasure, sa pride. Ano mang ibibigay ng mundong ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Sige, yan ang ibigin mo. That is of the world. The world passeth away, and the lust thereof. Hindi yan tatagal. Kaya, we are being warned by God. Praise the Lord. Basahin natin 1 Timothy 6:17 hanggang 19. Praise the Lord. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Yan. Warningan mo sila. Silang mga mayayaman sa mundong ito. Para hindi sila magmataas. Ni manalig man sa walang kasigurodihang kayamanan. Bakit uncertain riches ito? Mamatay ka, hindi mo may madala. Uncertain yan. At anytime mawala yan sa iyo. Anytime mahinto yan sa iyo. Ano mo yung buhay ng tao sa sanglibutang ito? Ma-stroke ka lang dyan, wala na, hindi ka na makatrabaho. Magkasakit ka lang dyan sa medical, na may spot yung baga mo, hindi ka na tanggapin ng kumpanya. Ganon. Magkaroon ka na ng colorblind, nako, hindi ka na tanggapin sa kumpanya. Ganon yan. This is uncertain riches. Tandaan natin yan. Huwag maging high-minded, no? Huwag maging magmataas, nor trust in uncertain riches, but in the living God. So how do you put your trust in the living God? Maintain your obedience, maintain your devotion, maintain your faithfulness unto God, maintain the keeping of His commandments. Yan, doon ka sa Diyos manalig, huwag sa uncertain riches, who giveth us richly all things to enjoy. The Lord, siya yung nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay to enjoy. Siya yung nagbigay ng lahat ng bagay to avail.
to attain, to obtain. See, you are so happy, you are so blessed, you are so privileged, you are so provided, protected. Siya yung nagbigay sa iyo to enjoy. You have good health, perfect health. Siya yung nagbigay sa iyo. You have all your necessities. Siya yung nagbigay sa iyo to enjoy. So therefore, do not trust on this, in these things, uncertain riches, but in the living God. Maintain your faithfulness. Maintain your obedience unto Him. Praise the Lord. Pag yan ang ginawa mo, anong sinabi dito? That they do good. Patuloy ang paggawa ng mabuti. That they be rich in good works. Pinagpala ka ng Diyos. Granted yung prayer mo kay Jesus Christ nung panahon na hinaharap mo pa siya. Pinagpala ka na ng Diyos. Then be rich in good works. Ano pa? Ready to distribute. Willing to communicate. Hindi kayo. Wala ka ng communication sa gawain ng Panginoong Diyos. Nag-communicate ka na dito sa mundong ito. Yung hindi nakatulong sa iyo, siya yung kinommunicate mo. Siya yung kausap mo lagi. Siya yung halamuha mo lagi. Ang mundo na. Ang Panginoon ang tumulong sa iyo, ang Panginoon na nag-grant sa iyo, talikod ka na. Huwag yan. Pag ikaw ay nakaalaala, patuloy yung paggawa ng kabutihan, lalo kang gumawa ng mabuting bagay, lalo mong sinamba ang Diyos, lalo mo siyang pinuri, lalo mo siyang itinaas sa buhay mo. Ano ngayon? Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. See? More glory. Lalong itaas ng Diyos. Yung sinabi na, I will give you all things. Praise the Lord. Because you love me, God said. Because you do not turn your back to me. Hindi mo hinarap sa akin yung likod mo. But you turn your face before me. Yan. Nagtitipon ka pagdating ng panahon ng kaharian ng Diyos. At saka, alam mo tayo, pag maglilingkod tayo sa Diyos, huwag mong bigyan si Jesus ng salin. Alam mo yung salin? Hindi first class. Hindi yan tanggapin ng Diyos. Kaya nga si Cain nagalit kasi yung kanyang offering hindi tinanggap ng Diyos. Paano? Hindi first class. Pag tayo ay maniwala sa Diyos at mag-serve sa Diyos, kailangan quality yung ibibigay natin sa Kanya. Hindi kay magtrabaho ka sa malayo, wala kang punta-punta sa simbahan, kaya nandun ka sa malayo. Pag nandito ka na sa Pilipinas, pwede ka nang magharap dito sa Diyos, face to face. Gagawin mo man yan, pero tigi-tigi. Kung si tigi-tigi. Kung ano lang pwedeng ibigay. Tapos pag sabihin mo na, oy, bakit di ka pumunta? Tagal mo na palang dumating sa Pilipinas. Wala, tamimi. Hindi makasagot. Hindi nagawa yung dapat gawin. Huwag nating gawin yan. Praise the Lord. Huwag nating, do not ever do that. Huwag. Kasi, sinabi dyan, i-change ko yung glory ninyo into shame pag ginawa nyo yan sa akin. Sabi ng Diyos. Huwag mo hintayin mangyari yan sa buhay mo. Pag pinapaalalahanan ng Diyos ang bawat isa, amend your ways kagad. Huwag mo nang hintayin makarating yung shame sa buhay mo. Mawala yung glory sa buhay mo. Nako, fragile ang katawan natin. Pag yan ay ginano ng Diyos, wala ka na. Crippled ka na sa buhay mo. Kaya, siya lahat ang nagbigay nito. Kaya siya yung i-honor natin. Siya yung muka natin ang iharap natin sa Kanya, hindi yung likod natin. Tingnan mo anong sinabi dyan. Basa Malakay 2:9. Praise the Lord. Therefore, have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. Yan, partial. Anong partial? Hindi ba?
to do, hindi buong puso. Partial, pag sinabing partial, tigi-tigi. Punta lang dito pag mayroong convenient time, tapos most of the time nandoon sa mundo, nasa pamilya, nasa sanglibutang ito, most of the time, tapos sa Panginoon, partial. Partial. Lahat, partial. Partial lahat. Partial ang pagsamba, partial ang pag-obey. Ay nako, sabihin ko po, gawin ka ng Diyos ng contemptible and base. Tingnan mo, ipapahiyaan ka ng Diyos at gagawin kang ibagsak ka pa ng Diyos sa lahat ng mga tao. Bakit? According as you have not kept my ways, but have been partial in the law. Wala. Hindi buong puso. Hindi todo. Kumbaga pa. Ano pa? Basa, Philippians 3:19. Praise the Lord. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Yan ang magiging outcome pag yan ay ginawa mo. Ang katapusan mo is destruction. Ano yung destruction? Una, impyerno. Ikalawa, babagsak yung buhay mo sa mundo. Bakit? Imbis ang Diyos ang ginawa mong Diyos, hindi ang tiyan mo. You worship your belly more than worshiping God. See? You trust your own belly than trusting God. And whose glory is their shame. Yung kanilang glory, imbis na katagumpayan, imbis na success and prosperity, and salvation above all, shame. I do not know you, you workers of iniquity, you depart from me. Shame. Babagsak yung buhay mo. Your glory will turn into shame. Whose mind is earthly things. Ayaw maging spiritual-minded. Ayaw maging godly. Ayaw maging faithful son or daughter of God. Gusto talagang worldly. Gusto talaga ang masanglibutan. Anong sinabi dyan? Itukmod pa ka sa Ginoo, mo ni ipili nimo ang sanglibutan, itulak pa ka sa Ginoo. Ayaw mo sa Kanya, doon ka sa kay taning, doon ka sa sanglibutan, itulak ka ng Diyos. Sige, doon ka. Kawawa ka. Kaya napaka-importante, huwag talaga nating maliitin ang Diyos sa buhay natin. Pag minaliit natin ang Diyos, pagmamaliit kasi yan eh. Praise the Lord. Alam mo, pag dinadakila mo ang Diyos, siya yung pipiliin mo. Siya yung iluluwalhati mo. At kaya mong tiisin, talikdan ang mundong ito. Pero pag hindi mo kayang gawin yan, pero kaya mong talikdan ang Panginoon, ang hinarap mo ang mundong ito, whose mind is earthly things. Yan na. Your glory will be your shame. Kaya, pili tayo ngayon. You want to be wise? Live the life of Jesus, and Jesus must be in you. Choose Jesus. You want to be full? Maging mangmang? Gusto mo maging mangmang? Whose end is their shame, whose glory is shame, yung glory nila is kapahiyaan. Then, turn your back to Jesus. Talikdan mo si Jesus. Ang iharap mo yung likod mo, hindi yung muka mo. Tapos yung muka mo nakaharap sa mundong ito. Then 100% yan, surely, shame ang maangkin mo. Kaya piliin natin si Jesus. Praise the Lord. Pag pinili mo si Jesus, you can overcome the world. Pag na-overcome mo ang sanglibutang ito, privilege so much. Grabe yung privilege ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Sobra. Hindi mo kayang isipin. Hindi mo kayang sukatin. Pag pinili mo ang mundo, nako, you have tribulation. You will be in trouble. Basahin natin yan.
John 16:33. Praise the Lord. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan. Pinili mo si Kristo. Anong sinabi diyan? These things I have spoken unto you, that in me. If you choose Christ, you are in Christ, therefore, then you have peace. Because God will fulfill His promise to you. In the world, piliin mo ang sanglibutan, and therefore you are in the world, you have tribulation. You know what tribulation is? Trouble, anguish, pitiful status. Nandiyan na lahat ang matatawag nating disgrace. Wala talagang ano. Pag ikaw nasa mundo, dahil ang mundo ang mas pinili mo, mas gi-prepare mo pa to be in the world rather than to be in Jesus, you have tribulation. For those who choose Jesus, anong sabi niya? Be of good cheer. I have overcome the world. You can overcome too. Praise the Lord. Alam nyo naman, pag wise ka, you are overcoming this world. Pag fool ka, the world, you let the world overcome you. Pag fool ka, you neglect Jesus and choose the world. You are a fool. Kaya, mapalad ang tao na pinili si Jesus kasi yung victory, sure, maangkin mo. Last verse, 1 Corinthians 15:57. Praise the Lord. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ayan. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Nandyan kay Jesus Christ ang daan. Nandyan sa Kanya ang katotohanan. Nandyan sa Kanya ang buhay. Wala nang iba. Kaya, salamat tayo kay Lord Jesus Christ na nagtagumpay tayo dahil sa Kanya. Siya yung ating daan. Siya yung ating katotohanan. You want to be wise? Choose Jesus. Let Jesus live in you. You want to be full? Then turn back. Talikdan mo si Jesus and face the world. Then your promotion will be shame. Kaya tayong lahat, mag-ingat lagi at huwag nating gawin ang kapabayaan ng ating kaligtasan, ng ating spirituality, at tupagin natin yan ng buong puso. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us